tayo pumuli ay humingi ng tulong sa Panginoon sa pangunawa ng kanyang salita na ipapangaral ngayong umaga. Manalangin po tayo. Maraming salamat muli, Panginoon, sa isang tagpo sa buhay ng iyong iglesia na kami ay malayang makasasamba sa iyo kasama at kapiling ng lahat ng mga mananampalataya saan man sila naroon ngayon na sumasamba rin sa iyo sa isang katulad na pananampalataya. Panginoon, samahan mo nga kami sa gawain ito na ikaw ang matanyag sa aming mga isipan at mga puso at sa aming kalagitnaan at makita namin ng maliwanag ang iyong mga kalooban para sa aming mga buhay. Tulungan mo kami sa pangunawa ng iyong salita at ito ay tunay naming mailapat sa aming mga kanya-kanyang kalagayan sa kapakinabangan ng aming mga kaluluwa. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, itong aming mga dalangin. Amen. Nung kami po ni Pastor Reggie ay galing ng Cambodia, papauwi ay dumaan po kami sa Bangkok dahil hindi po direct flight yung nakuha naming aeroplano. Doon po sa Bangkok ay nakita namin yung tinatawag na Mahan Nakhon Building. Ito po ang pinakamalaking gusali sa Thailand, yung pong skyscraper doon. At ito ay binubuo ng 78 palapag. Umabot ito ng 314 meters sa taas or 1,030 feet. Kaya ito ay napakataas. Ang kakaiba rito ay ito yung tinatawag na Lego building. Alam niyo po yung Lego, yung pinagduduktong-duktong na parang na ganun ang itsura. At siguro ma-appreciate niyan pag tingnan niyo sa internet mamaya sa Thailand. Ang kakaiba rito ay hindi pantay-pantay yung kanyang pagkakakonstruct. At dahil siya ay skyscraper, kailangan niya ng matibay na pundasyon. Kaya yung kanyang pundasyon ay yung tinatawag na hybrid. Ito po ay yung tinatawag na dalawang sistema na pinagsama. Ang tawag ay piled raft foundation. Alam siguro ni Brother Randy ito. Ito yung mga ibinabaon na malalalim na poste. At bukod doon sa malalalim na poste, ay meron pong 29 feet na kakapal na mga raft o parang balsa. No? Parang kung titignan natin yung kama, no? Malaki, pero 29 feet ang kapal, solid cement. At doon ibinabaon yung mga parang poste na patigas do sa building. No? We can just imagine kung gaano ka-massive ang pundasyon ng building na ito. Totoo lang na kailangan ito dahil napakataas ng building na itinayo. At umaabot ng 65 meters yung lalim ng pagkakahukay para maitayo ng matibay yung gusali. Ano ba ang ibig sabihin natin ng matibay na pundasyon? Lalo na kung ang pinag-uusapan natin ay yung buhay natin. We often talk of stability, security, and something that can withstand storms, makaka-survive sa isang malakas na bagyo. At ito ang isa sa mga sinulat ni Pedro sa kanyang mga sinulatan dito sa aklat na pinag-aaralan natin, kung paano ang mga mananampalataya ay magkaroon ng matibay na pundasyon sa gitna at sa pagharap sa mga pag-uusig at sa iba't ibang mga bagay na humahamon sa kanilang pananampalataya. Ngunit, ang mga Kristiyano o mga mananampalataya ay hindi lang matibay yung ating pundasyon. Ito rin ay tinatawag na buhay, the living foundation. Not just a firm foundation, but a living foundation. So tingnan natin ang ating text dito po sa 1 Peter chapter 2 verses 4 to 8 sa ating pagpapatuloy sa series ng pag-aaral natin. Titignan natin itong talatang 4 hanggang 8. Babasahin ko sa inyong pandinig. As you come to Him, a living stone, rejected by men, but in the sight of God, chosen and precious. You yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house, to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For it stands in Scripture, Behold, I am laying in Zion a stone,
a cornerstone chosen and precious, and whoever believes in him will not be ashamed. So the honor is for you who believe. But for those who do not believe, the stone that the builders rejected has become the cornerstone, and a stone of stumbling and a rock of offense. They stumble because they disobey the word, as they were destined to do. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Ang mga talatang ito ay napakasinsin ng pagkakahabi ng manunulat dahil punong-puno ito ng mga kaisipan tungkol sa mga bagay na itinuturo ng Panginoong Diyos sa atin. At particularly, tinuturo tayo nito kay Kristo. Sino ba ang Panginoong Hesukristo? At tinuturo tayo din sa pagkakakilanlan tungkol sa ating sarili. Ano ba tayong mga Kristiyano? Sino ba tayo? At ano ang mga pwedeng kawian natin kung paano tayo tumutugon sa ating Panginoong Hesukristo. Ipapaliwanag natin mamaya yan. No? At ang passage na ito ay pinapakita sa atin yung ating corporate identity. Ano ba yung pagkakakilanlan natin bilang isang lupon ng mga mananampalataya, no? Yung ating corporate identity. At ang mga talatang ito ang magpapakita sa atin ng pagpapatuloy ng paghamon ni Pedro sa kanyang mga sinusulatan na magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Remember the immediate context or the book context ng sinulat ni Pedro ay itong mga mananampalatayang ito ay mga nasa iba't ibang lugar, sila ay nagsipangalat at sila ay nandun sa mga lugar o sa sosyedad na kung saan hindi sila tinatanggap. They are being ostracized. Their faith is rejected by these people. At sila ay karaniwan tinutuligsa o inuusig sa kanilang pang-araw-araw o pangkaraniwang karanasan sa kanilang buhay. Kaya sinulatan sila ni Pedro ay upang palakasin ang kanilang loob para sila ay makapamuhay ng merong confidence. At nagbigay siya ng mga sunod-sunod na mga ethical directives kung paano sila mamumuhay, yamang sila ay unang-una ay ipinanganak na muli. Sila ay isinilang ng spirito, yung tinatawag nating sa ating parlance ngayon, sa ating panahon, ay yung being born again, yung isinilang na muli. No? At yun ang ginamit na salita ni John sa New Testament, born from above. Ibig sabihin, meron na tayong tunay na karanasang Kristiyano na tayo ay meron ng kaugnayan sa Diyos. At bilang mga tunay na Kristiyano, paano sila mamumuhay sa isang lipunan na sila ay tinutuligsa, hindi sila pinapaniwalaan, kinukutya ang kanilang pananampalataya, hindi naniniwala sa kanilang Diyos, at sa pang-araw-araw nilang karanasan, sila inuusig. Yan ang layunin ni Pedro sa kanyang pagsulat. Kaya sabi niya, gayahin ninyo ang Panginoon since you are born of God. Be ye holy as God is holy. Hindi lamang yun. Live in the fear of God. Mamuhay kayo ng merong takot at pagsunod sa Diyos. Hindi lamang yun. Sabi, ibigin ninyo ang inyong mga kapatid ng tunay at sinserong pag-ibig. No? Sincere brotherly love. At hindi lamang yun, lumago kayo sa salita, sa ebanghelyo na inyong tinanggap na itinuro sa inyo. So ito ay mga sunod-sunod na tagubilin ni Pedro. At ngayon naman sa mga talatang ito, pinapakita niya kung sino ang mga mananampalataya. Sinasabi niya na kayo ay, sabi, lumapit kayo sa Panginoon as coming to Him. Tignan yung ating mga talata. As you come to Him, ito po ay participle. Sa original ay ito po ay a continuing action. Ang mga mananampalataya ay dapat masumpungan na patuloy na lumalapit sa Panginoon. At sila ay tumutugon sa panawagan ng kanilang Diyos. Believers are living stones like the Lord Jesus Christ, na siya ang buhay na bato na dapat nating tignan at dapat tayong lumapit sa Kanya. Hindi lamang yon, tayo ay katulad na bato na itinatayo
No? Ito po ay passive yung paglago natin dito. Sabi, you are being built up. Merong master architecture or master architect na kumikilos sa malaking larangan na kung saan ang bato at ang mga bato na nakatingin do sa pundasyon o nakadikit sa pundasyon ay lumalago into a massive stone sa pamamagitan ng kanilang buhay. No? Sila ay tinuturing na spiritual house, sila ay tinuturing na living stones. Hindi lamang yun, pinakita rito ang kaugnayan ng Panginoong Hesus sa lumang tipan at ang kanilang pagiging involved sa bagong tipan sa Panginoong Hesus ay patunay na sila ay kasama doon sa tinatawag na redemptive plan. Ang Panginoong Hesus o ang ating Diyos ay may plano nagpasimula pa nung lumang tipan at iniuugnay ito sa kanilang karanasan sa bagong tipan. Ibig sabihin, bahagi sila nung covenant people of God na nagpasimula pa nung lumang tipan at hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng kanilang buhay at sa kanilang mga karanasan. At sinasabi rin ng talatang ito na ang tugon nila sa Panginoon ay maaring ito ay magbigay sa kanila ng dangal o ng honor, but on the other hand, pag sila naman ay hindi naniwala o hindi sila tumugon ng tama, it will end up to judgment. Kaya makikita natin dito na yung tugon nila sa Panginoon ay pwedeng magdaloy sa kanila kung saang direksyon, depende kung paano sila tumugon sa kanilang buhay. No? How they respond to God will determine their experience of Him. Kaya yun ang pinapakita rito ni Apostol Pedro. Tingnan natin yung yung isang malabay na statement para maisilid natin lahat yung sinabi ko. Hindi ko alam kung na-capture nyo lahat yan, pero tingnan natin kung mahahabi natin sa ganitong mga pananalita. Si Kristo ang mahalagang bato na pinili ng Diyos. Sa Kanya tayo nakatayo bilang mga buhay na bato na bumubuo ng isang espiritual na tahanan para sa paglilingkod sa Diyos. Ngunit para sa mga hindi naniniwala, siya ay batong kinatitisuran at sanhi ng pagkatisod. Nakita niyo po yung connection? Tayo mga mananampalataya ay katulad ng Panginoon. Ang Panginoon ang living stone. He is the foundation. Pero tayo rin ay stone in a way, but we are being built into a house. Tinatayo tayo bilang isang spiritual house. At mahalaga yung kaugnayan na ito. At anumang tugon natin sa ating Panginoon ay merong tayong kalalagyan o meron tayong destiny based on the belief or disobedience that we confirm for ourselves in relating to the Lord Jesus Christ. Now, is another statement, tingnan natin uli kung paano natin gagawing practical yung sinabi ni Pedro. No? Pakinggan niyo pong mabuti ito. Our identity and purpose as believers are found in being continually connected with Jesus Christ. Doon lamang nagkakaroon ng tunay na pagkakilala at yung layunin natin bilang mga mananampalataya kung tayo ay nasusumpungang nakaugnay kay Kristo. Okay? The living stone which transforms us into a communal dwelling. Ang Panginoon ay nananahan sa kalipunan ng mga mananampalataya where God is worshipped and glorified while at the same time exposing the ultimate choice of humanity to either find life or stumble into judgment. So, para mas maiksi pa at para mahawakan natin itong mga kaisipan na to, kasi 4 na verses, ganito natin bubuurin yung mensahe ng salita ng Diyos ngayong umaga. Christ is our foundation as a body of growing believers who believed in Him. Isang pangungusap lang, sa tingin ko ay madali natin itong mahawakan at pwede natin itong mauwi sa ating isipan. Si Kristo ang ating saligan bilang isang katawan
na patuloy na lumalago. Yamang tayo ay nagsisampalataya sa Kanya. So mahalaga po yan at tingnan natin yung dalawang balangkas o dalawang ulo ng balangkas na ibubukas natin ito. No? Number 1, we are built on Christ. Number 2, we are built into a spiritual house. No? Sino ba si Kristo? Siya ang living stone. No? Sabi natin, we are built on Christ, the living stone, and we are built into a spiritual house and a holy priesthood. Diyan natin nahatiin ang ating pagtatalakay. Sa unang bahagi, we are built on Christ. Pinapaliwanag ng talata sa ating ito ay yung matibay na pundasyon, yung aspeto ng kung saan tayo nakasalig. Ang diin ay how Peter is explaining who is our foundation. Christ is not merely a historical figure, but a living and active foundation. To come to Him means to personally connect, to trust, to place our weight and our future on Him. Our stability and value come from being rooted in Him. So pag ang tao ay hiwalay kay Kristo, walang stabilidad ang buhay niya. Walang security. Dapat ang ating buhay ay nakasalig sa isang matibay na pundasyon. At ang tinutukoy na pundasyon dito ay ang Panginoong Hesukristo. Sinabi, siya yung cornerstone. Siya yung batong panulok. Alam nyo, hindi tayo masyadong bihasa doon sa kaisipan ng mga nagtatayo ng mga gusali. Lalo na nung unang panahon, no? Siguro yung mga architect maintindihan pa to. Meron tinatawag na cornerstone, para ma-illustrate natin ito. Yung cornerstone, ay yun yung isang uri ng bato na kung saan doon lahat naka-orient yung mga construction na ginagawa patungkol sa isang building. At ito ay minsan tinitingnan na hindi maganda o yung mga hindi nakakaunawa ay parang binabaliwala itong bato na ito. Pero itong bato na to ay isang central figure na dito naka-align yung mga pader, dito naka-align yung mga pundasyon, o ito'y nagsisilbing pundasyon. Sa buong structure, ito yung pinakamahalagang bato. Pag ito ang guguho yung buong gusali. No, para ma-picture nyo po yan, maganda ay tingnan nyo po yung larawan. No? Mag-google kayo mamaya. Ano ba ibig sabihin ng Bible ng cornerstone? Pero kung maipipinta ko sa inyong isipan, ito yung marahil pinakamalaking bato na nasa kanto ng gusali, pero dito lahat nakaangkop yung bawat bahagi ng gusali. Kaya kung maganda yung tinatawag na cornerstone, malaki at matibay, dito nakasalala yung tibay, seguridad at stability ng building. At ito ay inihalin tulad sa ating Panginoong Hesukristo. At para sa mga mananampalataya, ang pundasyon natin ay dapat si Kristo. Sapagkat sabi ng ating talata, siya mismo ay pinili ng Diyos. Sabi, as you come to Him, a living stone, rejected by man, but in the sight of God, chosen and precious. Ito ay tumutukoy sa identity ng ating Panginoon Jesucristo. In His messianic identity, sabi, rejected by man, chosen by God. Dalawang ideas tungkol sa ating Panginoon. At ito ang nagpapatibay na siya talaga yung Mesaya. Kasi sa karanasan niya, siya mismo ay tinilikdan ng mga Israelita bilang Mesiyas. Pero pinagtibay naman siya ng Panginoon sa paraan na siya ay binuhay na muli at nakaupo siya sa kanan ng Ama sa panahong ito. So that is His messianic identity. Chosen by God, yet rejected by men. At sabi, dapat ang Panginoong Hesukristo ang pundasyon ng isang tunay na Kristiyano. Ayun ang binibigyan ng halaga ron. Kaya pinakita sa atin yung function ng cornerstone sa isang gusali sa lumang tipan. So kung ilalapat natin ito, Jesus is that unique, divinely chosen cornerstone. Many reject Him, finding His claims offensive or His teachings irrelevant. Tinatanggihan nila ang Panginoon. Hindi sila naniniwala sa Panginoon. But for us,
The master architect or God has laid him as the foundation. Ang Diyos mismo ang naglatag sa kanya para maging saligan o pundasyon. Our lives, our church, our future only find stability and alignment when we are built on Him. Sa Kanya lamang tayo makakasumpong ng tibay na hinahanap natin kung sa Kanya tayo nakasalig. Ang ating buhay, ang ating iglesia, ang kabuuan ng lahat sa atin. Kaya ang tanong ay, are you personally building your life on Him? Sa Kanya ka ba nakasandig? Ang buhay mo ba ay, ang pundasyon mo ba ay ang Panginoong Hesukristo? Sapagkat Siya ang pinili ng Diyos. Bagamat Siya ay tinanggihan ng mga tao. Kaya ito ay dapat magturo sa atin kung paano natin susuriin ang ating sarili. No? Regularly examine the foundation of your life. Are you truly trusting in Christ alone for your salvation, identity, and hope? Si Kristo ba talaga yung pinagtitiwalaan mo sa buhay na to? Dapat makasigurado ka ron. Siya ba ang tinitignan mo sa hinaharap? Siya ba ang iyong pag-asa? O kaya naman ay, are you trying to build on shifting sands of personal achievement, financial security, your social media likes, or in the preciousness of Christ for you as chosen by God? Saan ba nakasandig yung mga bagay sa buhay mo? Saan mo ba inuugat yung kahalagahan mo? Doon ba sa iyong trabaho? Doon ba sa iyong mga accomplishment? Doon ba sa iyong marahil itsura? Yan ba ang puhunan mo at ginagawa mong sandigan sa buhay mo? At nga, dahil nga tayo ay nasa digital world na, minsan ang mga tao, ang kanilang kompidensya, ang kanilang pundasyon, ay nakadepende sa dami ng likes sa kanilang mga pinopost sa social media. Doon sila nagkukuha ng worth, personal worth and significance. At doon nila pinapahalagahan ang kanilang sarili. Kaya mahalaga, mga kapatid, na makita natin kung saan nakasalig ang buhay natin. Pangalawa ay dapat nating makita na ang Panginoon ang siyang confidence natin. When facing rejection, opposition, or trials sa ating pananampalataya, pag tayo ay challenged na, or when we feel pressured to compromise, remember that the stone you stand on is not just precious to you, but precious to God, and you are standing on the Lord Jesus Christ. So, ang pundasyon natin, kahit anumang sabihin ng mga ibang tao tungkol sa Kanya, dapat tayong magkaroon ng confidence na tayo ay tumatayo sa Panginoong Jesucristo. We are in Him and we are founded in Him. Kahit anumang sabihin ng ibang mga tao, dapat na andun yung kompidensya natin because He is our living stone and our lives is founded on Him. Matibay at buhay na pundasyon ang ating Panginoon. Pangatlo ay nagpapakita rin ito sa atin ng pamamaraan kung paano natin masasalamin yung pananampalataya natin. Merong evangelistic opportunity. Sabi, this provides a very clear framework for evangelism. Bakit? Bakit po? People's response to Christ determines their ultimate destiny. Kung papaano tayo kumikilala o tumutugon kay Kristo, diyan makikita kung saan hahantong ang buhay mo. Pag hindi ka nanampalataya sa Panginoon Jesucristo, hindi siya ang iyong buhay na bato, hindi siya ang pundasyon sa buhay mo, kapahamakan ang dulo ng landas na tinatahak mo. Pero kung ikaw naman ay tumatayo sa Panginoon Jesucristo, siya ang saligan ng buhay mo, siya ang pag-asa mo, siya ang tinutungtungan mo sa lahat ng iyong mga bagay na pinagpapahalagan sa buhay, then sabi, honor, no? As He is precious to you, honor is for you. Yan ang sabi ng talata natin, di ba? Sabi niya, verse 5, you yourselves are like living stones, are being built up as a spiritual house, to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God, for it stands in Scripture, behold,
I am laying in Zion a stone, a cornerstone, chosen and precious. And here is the text. And whoever believes in Him will not be put to shame. Ang sino mang nanampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Hindi lang po ibig sabihin nito yung mapapahiya, no? Yung parang nawalan tayo ng muka, no, sa mga kakilala natin at parang hindi na natin kayang umarap. Ang ibig sabihin nito, in the ultimate scale of things, sa dulo ng ating buhay, kung tayo nagtiwala sa Panginoon, ang kakahinatnan nito ay mabuti para sa atin. Hindi tayo mapapahiya sa lahat ng pinagmalasakitan natin para sa Panginoon, sa lahat ng binata natin, sa lahat ng sakripisyo natin. Pagdating sa dulo ng buhay natin, sabi, He who trusted on that living stone will not be ashamed. No? So mahalaga yung bagay na yan at dapat nating makita. Sa pangalawa, we are built into a spiritual house. Hindi lang tayo built on Christ, the living stone. We are being built into a spiritual house and a holy priesthood. Ano po yung dapat nating makita rito, mga kapatid? Itinuturo nito yung ating corporate identity at saka po yung ating purpose. Ano ba yung pagkakakilanlan sa atin bilang mga lupon na mga mananampalataya? At ano ba yung layunin natin? Bakit ba tayo magkakasama bilang isang iglesia? No? Ito po ay tumutukoy, sabi, kung ang Panginoon ng bato, sabi, you as also living stones, tayo rin pala ay tinuturing na mga buhay ng bato. At sabi, tayo ay pinagsama-sama, built up as a spiritual house. Tayo ay, sabi, you are being built up. Passive nga ito, no? Ibig sabihin, tayo ay parang may ginagawa ang Panginoon sa atin. No? Siya yung master builder. Tayo yung maliliit na bato, pero buhay na bato rin tayo. At sa ating pagsasama-sama, yun yung corporate identity natin. Yun ang pagkakakilanlan sa atin at meron tayong layunin. Sabi, you are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood and to offer spiritual sacrifices. Hindi lang pala tayo may pagkakakilanlan, may layunin din pala tayo sa buhay ng pagsasama-sama natin. No? So, ang isang magandang illustration nga dito ay pinapakita sa atin yung nature ng living stone na it implies community, it implies interconnectedness, and a divine architect at work. Ang isang magandang larawan dito ay yung tinatawag na coral reef. Nakakita na po ba kayo ng coral reef? Again, ang dami nating kailangan makita, no? Kailangan makita natin yung building, kailangan makita natin yung pundasyon, at makita natin itong coral reef. Kasi ito ang isang magandang larawan ng isang dambuhala, massive stone, na pag tinignan niyo yan, akala nyo isang bato lang yan, pero hindi po. Binubuo yan ng mga microorganism na ang tawag ay polyps. At ito ay unti-unti, buhay lahat ito, at ito ang unti-unting nagpapalaki dun sa bato, dun sa coral reef. Kung nakakita na kayo ng buhay na coral reef, talaga mamamangha kayo sa kapangyarihan ng Panginoon, sa creation. Kasi hindi lang pag tumingin kayo dyan sa alapaap, pag sumisid din kayo sa dagat at nakita niyo yung beauty ng underworld, talagang mamamangha kayo, parang paradise, no? Hindi ko makasigurado kung naunawaan yung sinasabi ko, pero siguro, katulad ni Brother Erwin dito na nagdadive, no? Pag nakita nyo talaga yung underworld, mamamangha kayo sa creation ng Panginoon. But what we want to refer to is the massive stone na iba-ibang formation, pero isang bato lang ito, at ang mga buhay na bato na ito ay kumikilos lahat. Merong participation doon sa kabuuan. At ganun po ang larawan na ipinipinta sa atin ng kaisipan ng panulat ni Pedro. Sabi, hindi lang kayo nakatingin at nakatayo, nakasandig sa isang buhay na pundasyon na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kayo rin ay mga buhay na bato bilang isang tahanan, a spiritual house, to do something, merong purpose, to offer up sacrifices. So, anong ibig sabihin nito para sa atin?
We as individual believers are like those living stones. We are called to be interdependent, not isolated. God is building us together into something far greater. May layunin ng Panginoon. Hindi tayo nag-e-exist bilang isang mananampalataya in isolation, kundi in a corporate setting. Merong interconnectedness. Our individual living qualities, like our faith, our gifts, and our obedience, these all contribute to the overall strength and the beauty of the church. Ang lahat daw ng dala-dala natin at iniaambag natin sa kapulong ito ay nagdadagdag ng kagandahan, ng vitality, ng sigla at kagandahan ng isang iglesia. Kaya ang tanong sa atin ay, are you actively participating in the building project? Are you offering your spiritual sacrifices as part of the collective priesthood? Dahil tayong lahat ay mga buhay na bato na pinananahanan ng Diyos at unti-unti tayong itinitindig. And that idea ay dapat magpakita sa atin na meron tayong role, bawat isa sa atin. So kung titignan natin yan in a more personal way, dapat makita natin that we should embrace yung church community. Anong ibig sabihin po nito? Actively engaged in the life of the local church. Understanding that we are living stones designed to fit into a larger spiritual structure. Unawain natin na meron tayo sa isang malaking project, sa isang malaking proyekto ng ating Diyos. Meron tayong pakikilahok. We are designed to fit into a larger picture. Our presence, our gifts, and services contribute to the health and vitality of the whole. Kaya ang tanong sa atin, are you merely attending church? Or are you actively participating, serving, and fellowshipping as a vital part of the spiritual house? Kailangan maghanap tayo kung paano tayo makakakonect at paano tayo makakapag-contribute. Kasi ang bawat isa sa atin ay itinuturing na buhay na bato na itinatayo ng Panginoon. Inaayos ng Panginoon at meron tayong interrelatedness. So that's number one, we must embrace church community. Pangalawa ay practice the priesthood of all believers. Ito yung corporate identity natin. Lahat tayo ay pare. Lahat tayo ay saserdote. Recognize that you as a believer have direct access to God through Christ. And this empowers you to pray, worship, study scripture, and serve without needing an intermediary. Ito nagbibigay ng lakas sa atin para makapanalangin tayo araw-araw, makapagbasa tayo ng Biblia araw-araw, makapaglingkod tayo, nang walang namamagitan sa atin, tayo ay diretsong nakakatungo sa paanan ng ating Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ba mga kapatid, ano yun? Tawag dito, yun ay napakagandang pribileyo. Yun ang corporate identity natin. Wala tayong tagapamagitan maliban sa Panginoong Jesucristo. Makakatungo tayo ng diretso sa Panginoon. What an encouragement to pray. What an encouragement to read scriptures and to bring service to God sa lahat ng mga ginagawa natin. Kaya sabi dito, kayo ba, do you offer spiritual sacrifices daily? Your praise, your obedience, your acts of service, your very life as a living sacrifice. Anong spiritual na sacrifice ang ino-offer mo sa Panginoon? O handa mong i-offer sa Panginoon sa darating na linggo? Is your daily work, your family life, your personal devotion, are acts of worship for Him? Dahil ikaw ay isang buhay na buto. Ikaw ay isang priest among all believers. Pwede mong magawa yan. Sa mga hindi kasama doon sa couples retreat, napakaganda nung isang kaisipan doon na ang pag-aalaga ng bata, yan ay privilege. Binigyan ka ng
pagkakataon ng Panginoon na magkaroon ka ng influence sa buhay ng isang nilikha. No, at hindi yan tinitignan na isang mabigat na bagay, kundi yan ay tinitignan bilang isang pribileyo na ikaw ay magkakaroon ng impluensya kahit na yung tao na yan ay lumaki na at umalis na sa iyong tahanan, yung impluensya na yun ay hindi niya maihiwalay sa buhay niya. What a privilege! Pero yun ay nag-iimpluensya sa isang kapwa natin, nilikha. Pero itong pagiging priesthood natin, pagiging priest natin sa tapat ng Panginoon, ito naman na nag-empower sa atin. We can participate with such a privilege to pray, to worship together, to serve the Lord together. Nakikita niyo ba yun, mga kapatid? What a privilege! Yung iba nga, wala ngang idea ng Diyos eh. Akala nila ang buhay nila ay all work. Akala nila ang kabuuan ng buhay nila ay yung pagtatrabaho. Hindi nila alam that life is larger than that. And God has given us the privilege to enjoy life in everything we do. Sa ating family, sa ating pagtatrabaho, kasama lang isang bahagi, sa ating church, sa ating community. But what a privilege, no? And then thirdly, ito rin ay paraan para mamuhay tayo ng banal at tayo ay magpatotoo sa ating paligid. As a holy priesthood, our lives are meant to reflect God's holiness to the world. Our action and words should align with our identity as those chosen by God, making our spiritual sacrifices acceptable to Him and a witness to others. Kaya ang tanong ay, does your lifestyle reflect your identity as part of God's holy temple? Nakikita ba sa buhay mo bilang ikaw ay kumakatawan sa pagiging pari ng Panginoon as living stones in our corporate identity being built up by God? Sinasalamin ba ng buhay mo yung iyong tunay na identity? Nakikita ba sa iyo na ikaw ay tunay na mananampalataya sa lahat ng mga bagay na pwedeng pagkakilanlan sa iyo? Yan ang mga katanungan sa atin bilang mga tao na itinatayo ng Diyos. We are built into a spiritual house and to holy priesthood. Hindi lamang tayo built on Christ, we are being built into a spiritual house. Now, tignan natin mga kapatid, ito ang sinasabi ni Pedro. We have seen that Peter calls us to remember who Christ is. Siya ang ating living stone, chosen and precious, and because of Him, we are also living stones, being built into a spiritual house and a holy priesthood. Sino siya? Sino tayo? At ano ang layunin natin sa buhay na ito? Ito yung kaisipan. This is the psychology that Peter is bringing to these people. Isipin ninyo kung sino kayo. Isipin ninyo kung sino ang Panginoon. At isipin ninyo kung anong layunin ninyo sa buhay na ito. Kayo ay nakatayo kay Kristo na isang buhay na pundasyon. Kayo mismo ay mga bato na pinagpisan-pisan at itinatayo ng Panginoon para maging isang gusali na buhay, interconnected, lumalago, naglilingkod, at nagpapatuloy. At sa bandang huli, anumang tugon nyo sa Panginoong Hesukristo will determine your experience of Him. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Kung kayo ay nanampalataya sa Kanya, honor. Pag kayo ay hindi naniwala sa Kanya, judgment. No? Tingnan niyo po yung quotation na ginawa ni Pedro para patibayan ang mga kaisipang ito. Sabi, the stone that the builders rejected has become the cornerstone. Pag ikaw ay nanampalataya sa cornerstone na yan, napakatibay ng pundasyon mo. And that is honor for you. No? A stone, and sabi verse 8, and a stone of stumbling and a rock of offense. Pag nagkamali ka ng iyong kaisipan sa bagay na to, ang bato na to na imbis na magiging pagpapala sa iyo, it will be a stumbling block and it will be a rock of offense. Sabi, they stumble because they disobey.
they disobey the word as they were destined to do. No? Kanina, pinag-usapan natin, mga kapatid, yung election. No? At pinag-usapan natin yung destination o yung predestination. Alam niyo, wala naman talagang taong itinalaga ang Panginoon para mag-disobey. Kasi sabi dito, di ba? A stone of stumbling and a rock of offense. They stumble because they disobey the word as they were destined to do. Pag nagkamali tayo ng pangunawa sa kaisipan na ito, delikadong mapahamak tayo at iisipin natin, yun naman pala, meron palang mga taong destined to disobey yun naman pala ang plano ng Panginoon sa kanila. Itinalaga sila para hindi sumunod. Ano pang magagawa ng mga tao na yan? Hindi po ganun ang ibig sabihin ng kabuuan ng katuruan na ito. Sa ating kalagayang makasalanan, wala nang kailangang gawin ng Panginoon para umuwi tayo sa kahinat na nating kapahamakan at kaparusahan o yung tinatawag na impyerno. God has nothing to do. Hindi niya kailangang itulak tayo para pumunta tayo ron. Kusa na tayong pupunta ron kasi makasalanan tayo. Sabi, that was they were destined for. Hindi na sila kailangang itulak ron. No? Kumbaga, naalala ko yung illustration ni Pastor Noel doon sa ganitong uri ng predestination. Kumbaga, kung merong baso na hawak-hawak ako, pag binitawan ko yan, kung wala akong ginawa, binitawan ko lang yan, saan pupunta yung baso? Babagsak. No? Hindi ko na kailangang itulak yung baso para bumagsak. Pero kung yung baso naman ay kailangang umangat, kailangang angatin ko para umangat. Ang pag-angat na yon ang biyaya ng Diyos. May kailangang gawin ng Panginoon para iligtas tayo. Ito'y paunang hakbang ng Diyos para mayroong mangyari sa atin. Pero wala nang kailangan gawin ng Diyos, kundi bibitawan niya lang kung saan ang pupunta. Babagsak na tayo sa impyerno. Ganon ang ibig sabihin ng we were destined to that end. They were destined to that end. They disobeyed and therefore they will land in judgment. Hindi na tayo kailangang i-appoint ng Panginoon sa judgment. Kusa na tayong pupunta ron. Kaya nga yung election ay biyaya. Kung justice ang pag-uusapan, lahat tayo papunta na sa impyerno. Walang kailangan ng gawin ng Diyos. Hindi na tayo kailangan i-predestine doon. Doon na tayo patungo. Pero dahil may biyaya ang Panginoon, kahit patungo na tayo ron, nahabag siya sa atin. At binigyan niya tayo ng pagkakataon na para marigtas. Pero hindi yun ang main topic natin. Pinag-uusapan lang natin dito, may mga tao na ang tugon sa Panginoon ay disobedience. They disobey the word against the fact that they should stand on the living stone who is Jesus Christ Himself. And Christians as living stones are being built up by God to be a holy priesthood and to offer spiritual sacrifices. Kaya mga kapatid, our response to God or our response to Jesus Christ will determine our experience of Him. Dapat makita natin, at sinasabi ni Pedro sa mga mananampalataya na nagsapangalat, suriin ninyong mabuti ang buhay ninyo. Isipin ninyo na kayo ay ginawa ng Diyos ng ganitong mga bagay. At depende sa mga tugon ninyo sa Kanya kung kayo ay mapapahamak sa inyong pinagpipilian o kayo ay dadangalin ng Diyos dahil kayo ay sumunod sa Kanya. Remember that while Christ is precious to us, He is also a stumbling block to those who do not believe. May our lives be built on Him, be a compelling witness of His preciousness. Makita sana sa ating mga buhay kung papaano at kung gaano kahalaga ang Panginoon sa atin. At makita ang resulta ng pagpapahalaga na yan sa ating tugon sa Kanya. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sinasabi mo sa iyong salita ng malinaw na maliban na kami ay masandig kay Kristo, alam namin na wala kaming kahihinatnan. At kung magkamali kami ng tugon sa Kanya, alam namin kapahamakan ang dulo nito, Panginoon. Sa lahat ng ito, tulungan mo kami na makita namin ang dakilang pribileyo na kami na nakasandig sa Panginoon ay katulad rin niya na mga batong lumalago, tumitibay, naghahatid
ng paglago sa lahat ng mga kasama sa kalipunan at pamamayanan ng mga mananampalataya. Tulungan mo kaming makita ang mga pribilehiyong ito, Panginoon, na hindi lang kami taga-upo, hindi lang kami taga-attend, kundi kami ay nagdaragdag ng buhay, nagdaragdag ng sigla, nagdaragdag ng kalusugan sa isang kapulungang buhay, pinananahanan ng Diyos, at lumalago patungo sa kanyang mga layunin. Ihanda mo kami, Panginoon, sa mga malalaking gawain na inilatag mo sa harapan namin upang magkaroon kami ng tunay na pakikibahagi bilang ito ang aming pagkakakilanlan. This is our corporate identity and this is our purpose as priest in your kingdom. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pribilehiyong ito at pagpalain mo kami sa aming mga buhay sa pagkilala ng mga bagay nito sa aming karanasan bilang mga Kristiyano. At kung meron man kaming kasama isa o dalawa na ang kanyang tugon ay palayo at pagtanggi sa Panginoon, let it not be, Panginoon, that this stone will be a stumbling block for him and a rock of offense. Tulungan mo kami na makita namin si Kristo, makita niya sa Kristo at maikilos siya sa kanyang kalooban na lumapit kay Kristo at tumugod ng tama. Pagsisisi, pananampalataya, pagkilala sa pangangailangan na kung wala si Kristo ay kapahamakan. Pananampalataya kay Kristo ay pagdangal, kaligtasan sa kanyang harapan. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo mga salitang ito sa aming mga puso. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.